Ngayong gabi, kung na-miss nyo na ang mga school stories at hotel stories, medyo may ilang kwento na may i-share ang guest natin na si Jin. Minsan talaga, maibabalik ka sa mga panahon na andun ka sa eskwela at nagkukwentuhan kayo tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa iba't ibang parte ng eskwelahan. Yan ang experience ko habang nakikinig sa mga kwento. At syempre, ang aking favorite rin na mga hotel story na sana mas dumami pa. Enjoy. So tonight, meron tayong guest na listener na nag-reach out sa email and ayun, may mga kwentong school stories nga siya, tsaka iba pa. So good evening, Jane. Salamat sa pag-reach out, tsaka salamat sa pag-take ng time na magkwento nito. Good evening, Sir Nick. Good evening. Nag-start ako as a listener dun sa mga mountain stories. Talaga. Kasi po, nahihilig po kasi ako ngayon sa hiking. Tapos, yung friend ko, sinend niya yung link ng podcast nyo. Okay. Tapos, yun, nakinig po kasi, di ba, parang kailangan may baon ako. Pag aakit ako ng mga mountain, ganyan. Kasi naniniwala rin po kasi ako sa mga hindi ma-explain na bagay, gano'n. Yes. Oo. Sige, kahit simulan mo na lang sa yung una mong gusto ikwento, tapos mamaya magtatanong ako ng Sige question. po. Sige po. So, simulan ko po dun sa elementary. School Okay. story po, elementary. Okay. Kasi po, meron kaming middle of the school year. So, nag-aaral ako sa isang Catholic school dito sa Pampanga. Okay. Tapos, middle of the school year, grade 6 ako. Meron kaming isang teacher na namatay siya, biglaan. Pero may sakit po kasi siya, parang dahil sa asthma, parang nagka-asthma attack, ganun. Tapos parang namatay siya, ganun po. Sa school po kasi namin, kapag grade 6, ganyan, pag recess, pinapababa kami sa building. Walang Okay. magstay ng classroom, ganyan. Tapos kapag after ng recess, magbe-bell, magla-line, lahat ng sections, magla-line, tapos aakyat na ng babalik ng classroom. Ganyan. Tapos, yung faculty po kasi namin, faculty naman grade 6, dun siya sa corner, malapit sa stairs. So, kapag aakyat ka, yung kapag liliko ka po, makikita mo talaga yung faculty. Yung faculty po namin nung grade 6, open po siya. Meaning yung pinto bukas, ganun ba? Or? Opo, lagi pong bukas yung pinto. Tapos yung window po, jalousie type, na laging naka-open. Tapos po, nung nagla-line na nga po, after recess na po yun, bigla po, nung nandun na po kami sa paliko talaga, kadaldalan ko po kasi yung nasa likod ko. Okay. Tapos, nagulat po ko. Hindi po ako nagulat talaga. Nagulat ako nung na-realize ko. Oo. Pero nung mismong paakit na, nung nangyayari na po, nakita ko yung teacher namin na namatay. Nakaupo dun sa table. Sa place niya. Kasi yung place niya po, dun po siya sa corner, malapit talaga sa pinto. So, makikita mo talaga. Oo. Kung nung buhay pa siya. Oo. Since open nga yung... Opo, since open siya. Na tapos parang muntik ko pa pong masabi dun sa kadaldalan ko na parang, uy, nandiyan pala si ma'am, wag tayong maingay. Muntik ko na pong masabi yon talaga. Nakalimutan ko po na patay na siya. Nangyari po kasi yon parang siguro months after na siya namatay. Kaya medyo dun po ako na parang, bakit ko siya nakita? Yung na-realize ko po yung gano'n, yung bakit ko siya nakita yung gano'n. Anong ginagawa niya nung nakita mo siya? Nakaupo po siya doon sa table niya. Tapos parang nagche-check ng papers. Parang ganun po. Buti nga po hindi tumingin sa akin. Oo nga. Nagtataka rin po ako kasi hindi ko rin po ka-close yung teacher na yun. Yes, oo. Kaya yun, hindi ko rin po alam bakit siya Kaya simula po nung incident na yun, parang minimake sure ko po na kung may namatay, ganyan, kung patay na ba talaga siya. Kasi baka may makita na naman po ako na tao, tapos yung pala patay na siya, Patay tapos na, nakita oo. ko po. Yung ganun po, kaya, ewan ko po, parang nakakalimutan ko. So, question. So, para sa listeners,
Usually naman kasi hindi ako nagtatanong talaga kung ano yung papaano yung site nyo o yung papaano yung experience nyo before. So, honest question siya. So, ito lang ba yung point na nakakakita ka ng let's say mga multo or before pa meron ka na ring nararamdaman, nakikita papaano yung nangyayari sa'yo? Nung bata po kasi ako, parang, di ko po alam, pero nakahiligan po namin ng mga kalaro ko na parang, yung mga, syempre bata kayo, parang maghanap ka ng multo sa campus, yung mga ganun Oo, po. oo, oo. Pero hindi ko naman po alam, or siguro dahil nakalimutan ko na dahil bata ko, hindi ko na po alam kung may nakita ba ako, ganun. Pero Okay. yung po yung parang first time talaga na, yung tumatak po talaga sa isip Yes. ko. Oo. So pagkatapos nun, ano yung iba pang na-experience mo sa ganung bagay? Meron naman po high school. High school po, first year. Same school rin po, Catholic school po. Oo. Meron kaming TLE subject po. Okay. Parang Oo. yung cooking Home and and yung mga, economics, parang opo, ganun. opo, ganun po. Tapos parang nasa third quarter na po kami nun. So parang naging carpentry po siya. Yung teacher po kasi namin noon, sabi niya parang meron daw siyang third eye, open daw yung third eye niya. So, sa mga carpentry room, meron daw po, wag daw kaming maingay, ganon. Binabalaan niya po kami. Tapos kami naman parang, ay baka nananakot lang si sir, ganyan. Para wag lang tayong maingay, Maingay, oo. ganyan. Opo. Kasi medyo magulo po yung section namin. Yung carpentry room po kasi namin, isa po siyang room, tapos meron siyang connecting room para sa supplies or parang Yes, oo. stocks, ganun. Medyo weird lang po nun kasi meron pong jealousy. May window po. So, pag nasa stock room ka, doon sa window, makikita mo yung carpentry room. Yes. Pero parang dahil sa jealousy, medyo blurred. Hindi mo makikita yung actual tao, makikita mo lang yung shape. Tama ba? O hindi? O kita mo Hindi direct? naman. Kita rin po. Kita Kita rin talaga. po siya. Okay. Oo. Pero medyo weird lang po kasi 'di ba pag window po usually labas yung Oo, oo. yun po kasi sa loob rin ng room. Yes, oo. Ganun po siya. One time po kasi may project po kami noon tapos yung kailangan po yung maglalagare kasi gagawa po kami ng parang upuan. Yes, oo. Yung nafo-fold na upuan. Opo, yung Oo. nafo-fold na upuan. Tapos ayun nga po. So, pinaglalagari ko po yung isa naming ka-team na lalaki. Tapos napatingin, kasi dun, yung place po kasi, naka-group. Tapos yung group po namin, nakalagay siya naka-assign po kami sa may bandang dulo, Okay. likod, which is malapit po dun sa may jealousy na Sa may window. supplies, oo. Opo, sa may supply, sa parang stock room, ganyan. Tapos, bigla po ako napatingin dun sa likod. Doon sa may supplies po. Tapos may nakita po ako na parang batang babae na nakapip sa window. Yung nakasilip po siya sa window. Naka-pigtail po. Tapos, blurred yung mukha niya. Blurred. Okay. Opo, blurred po yung mukha niya. Tapos nung nakita ko po, nagtataka ako kasi parang, bakit may bata dito sa school namin? Di naman po sila nagpapapasok pag Oo. time ng di ba pag may klase po, ganyan. Oo. Hindi naman sila nagpapapasok. Ba't may bata? Ganon. Kasi iniisip ko po talaga, bakit may bata? Bakit may bata? Ganon. Tsaka, blurred, ganon. Tapos, nung titignan ko po siya ulit, wala na po. Tapos parang, nung na-realize ko po, nanlamig po ako. Okay. Kasi, ay baka nakita ko yung sinasabi nung Ng teacher namin. Oo. Opo, ganon. Oo. Meron din po, same carpentry room. Yes. Fourth year naman, kasi nung fourth year po, yung carpentry room, ginawa na po siyang regular na classroom, tapos tinanggal na yung jealousy. Wala na, okay. Opo, at wala na po siya. Tapos, pero nandun pa rin po yung room na maliit. Yung window lang po Okay. talaga. Okay. Opo, medyo weird nga po. Oo. Tapos, meron po kasi kaming contest noon every month. Ang naalala ko po noon, nutrition month po noon, so July. Tapos may contest po noon, parang yung mga arts, ganyan, yung Yes, gagawa oo. kayo ng mga pero yung parang, basta related po siya sa nutrition Yes, month. oo.
Parang arco siya. Gagawa po kayo Okay. ng Okay, okay. Oo, arco. oo. Ganon, per Mm-mm. class po siya. Tapos, dahil isa po ako sa parang in charge dun sa mga ganon, sa gumagawa ng arco, maaga po akong dumadating ng school. Okay. Siguro mga 6 a.m. nandun na po ako sa school. Okay, aga. Oo, May araw na rin naman nun. Okay meron lang. na po, pero kasabayan ko po yung guard, ganon. Ewan ko po, pero ang creepy nung time na yun. Every time na pupunta ako ng classroom. Kasi pag sa classroom po nun, ginagawa po namin pag uwian na, as in yung curtains po, ibababa Yes, namin. oo. Tapos papatayin yung ilaw. E di, pag papasok ka po ng umaga, sobrang dilim. Oo, yes, oo. Eh, yung switch po kasi namin, dun sa nasa likod po. Mm. Kaya, So dahil may ako lakad po pa yung, talaga. May lakad ka opo, papunta. Oo. talagang may lakad pa. Tapos, hindi ko po alam, pero every time na papasok ako ng room po namin, parang may something na, parang, may something na, kasi pupunta po ako sa likod open ko yung switch. Parang may pupunta po ng harap, ganon. Mm. Parang Oo. magsasalitan po kami. Oo, oo. Tapos, pag nasa likod na po ako nun para i-open yung switch, bigla pong tutunog yung podium namin. Mm. Parang Paano tunog? Parang quick po, parang may umaapak. Okay, okay. Oo, Miss Quick, oo. Ganun po. Eh, 2 days po, ganun. Ganun yung nangyari, 2 days. Tapos sinasabi ko na lang po parang, wag mo akong takutin, ganun. Mm, mm. Nagsasalta na lang po akong ganun. Pero paano mong, ito again, honest question siya. Kasi Apo, na-realize ko recently, may nakausap akong, ito psychologist siya, apo, na nakakakita ng multo. Tapos, apo. sabi niya, alam mo yung feeling na parang pinapanood ka, na may nakatingin sa'yo. Sabi ko, na-realize ko lang, hindi ko alam yung feeling na yun. Pero sa kanya, natural yun. Nararamdaman niya kung may ibang nakatingin sa kanya. Tao man o hindi. So, kagaya niya, nung sinabi mo yung, sabi mo yung, alam mo yung feeling na papunta ka sa likod, tapos may parang salitan Opo, kayo. opo. Ako, personally, kasi manhid niya ako, hindi ko alam yung ganong feeling. So, tatanong ko sa'yo, papaano mong masasabi na ganon yung feeling? So, meaning ba, may nararamdaman kang, may nakakasabayan ka o may naririnig mong may gumagalaw na naglalakad? Paano yung Ano po, parang for sa you? peripheral, So may nakikita ka? May mabilis, nakikita ka? parang, Oo. parang ganun po. Oo. Pero so may nakikita ka aside from ibang senses or may naririnig ka rin o Eh, talaga sa sight lang? ano po parang more on feelings po. Ay, Mm, wala mm. pa talaga yung nakakita. Yes, oo. Kasi yung nakita po yung sa elementary po, tsaka yung bata po Yes, yung bata na blurred, oo. Opo, Pero, yun pa pero lang po. ganyan yun marami talaga. So yun yung hindi, I guess alam nyo na rin naman. Pero may iba Opo, kasing hindi pa ganun ka, let's say, exposed sa gantong mundo or sa gantong mga kwento. Feeling nila, just because hindi sila nakakakita, hindi open yung senses nila. When in fact, ibang tao, gaya mo, may halo, minsan nakakita ka, minsan nararamdaman mo lang. So parang alam mo kung nasaan. So tatanungin ko sa'yo, alam mo kung lalaki o babae yun? Yung hindi naglalakad? ko po, Hindi mo hindi ko po nag-gauge yun. Okay. opo, Okay. hindi ko po siya ma-identify. Sorry, singit akong singit. Pero sige, go lang. Okay lang po. Kwento, oo. Okay lang po. Yung naman po, college, accountancy student. Tapos, syempre po, pag-review, ganyan, madaling araw. Umabot ako ng madaling araw. Tapos minsan, may nafe-feel po ako sa sala namin na parang may nakaupo, gano'n na pag nagre-review ako. Yung bigla na lang pong out of the blue na parang, ay, biglang parang kinikilabutan. Tapos parang feeling ko may nakatingin sa akin from sala po namin. Kasi po yung, nagre-review po kasi ako sa dining table. Yes, oo. Tapos, yung dining table po namin, parang katabi niya po is yung sala. Sala talaga. Oo. Kaya makikita mo po yung tao kung nakaupo ka po sa dining table, makikita mo po yung tao sa sala, Sa sala, sa oo. sofa, Oo. ganun. Tapos, ako po kasi, nakaupo po ako sa parang makikita ko lang po yung nasa sala, sa peripheral ko. Yes, oo. Pero, Oo. pero yun po, minsan, pag nagre-review nga po,
Bigla na lang po talagang may nafe-feel lang po talaga ako na parang may tao sa sala, gano'n. Ano yung, curious lang ako, ano yung feeling? Paanong, Para pong ayun, parang may nakatingin po, gano'n. Tapos pag titignan ko po, wala naman tao, gano'n. so nakikita mo sa mind mo na may tao or pakiramdam lang talagang, alam ko meron, Pakiramdam pakiramdam. pakiramdam po. Ano yung pakiramdam na yun? Curious lang ko talaga. Ano po, parang pag may alam niyo po yung example, may nakatitig, gano'n. Parang Oo. nakatitig. Hmm. Gano'n po siya. Okay. Hindi ko rin kasi alam yung feeling na gano'n. Pero yun nga, O kaya, lumalabas sa mga sensitive nga, parang normal sa inyo yun na feeling mo na, minsan sa akin, di ko alam kung imagination, pero sobrang bihira sa akin yung gano'n. Pero sige, sorry. So, naramdaman mong meron nakaupo dun sa sofa. opo. Opo, minsan po titignan ko pa po kasi, tapos wala naman. Okay. Tapos pag ayaw talaga mawala nung feeling po, hindi na po ako magre-review, ganun. Okay. Matutulog na lang ako. Okay. Pero hindi naman po siya lagi, ganun. Mm-mm. Yung sa OJT po, nag-OJT po ako sa isang hotel dito po sa Pampanga. Tapos, yung office po kasi namin, ano po siya, para siyang nasa one and a half floor. Ano po kasi siya, parang may stairs, Yes, nasa tapos, gitna siya, no? Parang gano'n. opo, nasa gitna Oo. po siya. Ganun Oo. po siya. Oo. Gets. Tapos, dun po sa office namin, magkakasama po yung accounting, yung HR, ganyan. Magkakasama po sila. Tapos, yung ano po namin, yung supervisor po namin, tama po ba yung term ko? Dun sa OJT po, kung sino po yung, kanino kami nagre-report dun Yes, po oo. sa hotel. Meron po siyang anak Okay. na siguro po nung time na yon 6 or 7, ganun po. Tapos, pag pupunta po siya ng office, lagi niya pong sinasabi, he's coming, Sabi nung ganon. yung bata ang nagsasabi. Opo, tapos Oo. lagi niya pong isasara niya po ng mabilisan yung door do sa office. Ilalak niya po, ganon. Tapos, one time po, bababa po kami ng HR, kasama ko po yung HR, tapos kasama po namin yung anak ng supervisor ko. Dun po sa may stairs, sa labas ng office. Tapos, sabi niya, bigla po siya nagturo dun sa taas. Sabi niya, he's coming. Sabi niya pong ganon. Tapos, nagkatingin na po kami ng HR. Kasi, medyo di rin po namin alam yung gagawin namin. Tapos, nung medyo nasa baba na po kami, hindi pa rin po siya tumitigil. As in, he's coming. Tapos, nagtuturo pa rin po talaga siya. Oo. Tapos, ginawa na lang po namin, bumalik na lang po kami ng office. Okay. Kasi po, di rin namin alam yung gagawin namin kasi bigla po siyang he's Oo. coming eh. Oo. Gano'ng katanda na yun, sorry? Alin po? Yung bata. Yung bata po. Siguro po mga 6 or 7 siya that time. Tapos, doon rin po sa office, parang may mga nasa site po kami sa peripheral namin na mabilis po, ganun, na black. Di nga po namin sure kung totoo yun, ganun. Or baka dahil pagod lang kami, ganun. Oo. Kasi Oo. po pag sa office po kasi, kami po yung nauuna. Yung mga interns po, kami po yung nauuna. Oo. So kami po yung nag-open talaga. Lahat-lahat pag papasok kami ng office, sarado po yung, nakapatay po yung ilaw, ganyan. So kami po yung mag-open ng lights, ganyan. Tapos naiiwan po kami doon kasi yung mga kasama po namin sa office, nagme-meeting po, ganyan. Pag may meeting po sila, lahat ng mga staff ng hotel, ganyan. Kami po yung naiiwan sa office. Tapos minsan po parang dun sa corner, may mabilis na parang dumadaan, gano'n. Ikaw lang nakakakita or pati yung ibang kasama mo? Yung friend ko rin po na isa, Nakakaramdam parang, rin siya or... opo, parang parang bigla po kami magtitinginan, tapos Okay. alam na po namin na Okay. yun nga po. Di lang po kami nagsasalita kasi may kasama po kami yung isa pa namin kaibigan na intern rin po doon. Tatlo lang po kasi kami intern nun eh, dun sa hotel na yun. Nakwento mo ba yung sinabi mo dito sa CCTV? Hindi pa po. Okay, sige. Pero kwento ko na po. Yan, sige. Sige po. Meron po kasing time no, na parang magge-general inspect ata yung, hindi ko sure kung tama yung term ko po, pero nag-i-inspect yung HR per floor Okay. ng hotel. Oo. Kung malinis ba, tsaka kung nagagawa ba
po ba ng mga staff yung mga sa yung work nila, yung Yes, parang oo. sa mga dishes po, Paglinis. yung Oo. mga plates po, opo, kung naaayos po ba nila yung work nila, ganyan. So, ako po yung sinama ng HR kasi medyo ka-close niya po ako nun. Tapos, nag-start po kami sa parang rooftop pababa. So, Okay. okay naman po per floor, ganyan. Tapos, nung ano na po, dun po kami sa may first floor. Okay. First floor po. Hindi po yung lobby, yung first floor po siya. Or second floor na po tawag dun. Nandun na po kami. Sabi niya daw, may i-check daw po siya na room. Mm-mm. Tapos, di niya po sinabi nung room yon Oo, ganyan. Basta oo. sabi niya lang, may check, wait, teka lang, sabi niya po. Teka lang, may check lang ako, sabi niya ganon. Tapos, nag-stop po kami dun sa isang room. Tapos, bigla niya pong binuksan yung pinto Okay. ng room. Pero yung pagkakabukas niya lang po, hindi naman po yung super bukas. Oo. Yung parang masisilip lang po niya. Mm. Siguro hindi niya po masyadong nasilip nung pagkabukas niya. Bigla po, yung parang pinakabukas niya po yung pinto. Tapos nung pinakabukas niya po yung pinto, may narinig po kami na tumatawang bata galing sa loob Mm-mm. ng kwarto. Okay. Sabi niya po, parang kaya daw po niya chinek yung kwarto kasi may naglilik daw po sa ceiling. Tapos wala daw pong nakatao talaga sa kwarto na yun kasi dun daw po yung owner ng hotel Mm-mm. na namatay na po, Oh. pinatay. Okay. Oh my. So, tapos nung kabukas niya po ng pinto, yung super bukas po, tapos yung may narinig kaming tumatawang bata. Sabi niya po sa akin, tumingin po siya, sabi niya po, "De, narinig mo yun?" Sabi po niya gano'n. Tapos, kung ako po kasi, dahil, yun nga po, di ba, may nafe-feel na po kami sa office na yung Oo, mga oo. dumadaan-daan. Oo. Hindi, ignore ko lang po. Hindi ko Yes, na oo. po papansinin. Mm-mm. Kasi sabi niya, as in, yung tingin niya po sa akin na nanlalaki yung mata po niya na talagang na-shock po siya. Tapos sabi ko po, opo, narinig ko po. Sabi ko gano'n. Tapos bigla po siyang tumakbo, iniwan niya po ako. Tumakbo po siya dun sa CCTV office. Oo, oo. Tapos, yung CCTV office po kasi, medyo malapit na lang po siya dun. Parang, isang hallway na lang po siya. Ganon. Tapos, sabi po nila, bakit kayo nagtatakbuhan? Ganyan. Tapos, ayun nga po, sinabi niya po na may narinig kaming bata. Tapos, yun, medyo natawa rin po sila dun sa, yung mga guard sa office, sa CCTV office, kasi nakita daw po nila nung iniwan ako. Oo. May Ayun ebidensya. po. May ebidensya Opo. iniwan ka. Oo. Yun po, medyo nakakaano, ang creepy po. Tumatak po talaga siya sa akin kasi parang, kasi po yung kasama, parang ano po, parang may proof po. Kasi yung kasama ko rin po, narinig niya. Oo, totoo. Yun po. Yun nga yung gusto kong, kaya sabi ko nga, maganda marinig kwento mo para masimulan sa iba. Yan, one of the stories na gusto kong makompile, parang yung sa school stories rin, is yan, mga hotel na kwento. Kasi I'm sure, madami yan eh. May nakausap ako, actually dapat i-connect ko yun. May nakausap ako, parang sabi nila, anong mas nakakatakot? Napapag-usapan lang, anong mas nakakatakot? Mga hotel or sabi nila, feeling nila sa hotel kasi maraming namamatay na hindi binabroadcast, meaning hindi sinasabi sa news. Opo. Kasi may nakausap ako na nag-work sa hotel, sabi niya, minsan may darating na lang na AR na hindi nagtumutunog kasi pipick upin na lang yung patay na katawan. Parang ganon. Ayun nga po, no? Opo. So minsan may ganon. So sabi ko, siguro mas nakakatakot talaga sa mga hotel. Tapos sabi nung isang kakilala ko, sabi niya, actually, mas marami nagpapakamatay sa casino. Mm. Casino na may hotel. Kasi doon yung maraming naubusan ng pera, walang pambayad, Opo. tapos magpapakamatay na lang daw. Nalulubog sila sa utang. Nalulubog sa utang. So mas marami pa yun. So para mas na sinabi yun, para mas nakakatakot magstay sa mga hotel Opo. na casino. Oo nga po, no? Oo. Hindi mo ako siguro magkaka-sponsor na casino. So, okay lang ikwento na natin yan. Opo. Kung may magkakwento man. Oo. Pero ngayon, kamusta, ikaw naman ngayon, may nakakaramdam ka pa rin or talagang busy lang sa buhay, hindi mo na masyadong pinapansin?
Opo, busy po. Busy Oo. sa buhay. Oo. So, recently, wala ka na masyadong nararamdaman or nakikita na, Ano po, minsan po dito po sa bahay. hmm, Kasi kasi po yung family po namin, open naman po kami sa ganyan. Pero ano po, Catholic po kami pero open kami sa ganyan. Tapos, one time po kasi, yung tita ko po, may kasama po siyang parang manggagamot, parang mm, ganun po. mm. Parang kasama lang po daw niya kasi pumunta po sila dito. Tapos sabi po nung manggagamot, sabi niya, ay may bantay pala kayo dito, sabi niya ganon. Hindi pa po siya nakakapasok na sa bahay Doon pa lang po siya sa pero po nakatingin siya doon sa labas. So parang nasa compound lang po namin, palakad-lakad ganun. Ayun po, meron daw po kaming bantay dito na na yung malaking tao po Okay, oo. na may po. Marami bang puno sa area niyo? Yung kabilang lote po, Hmm. meron pong mangga. Okay. Manggahan po siya. Alam na po. Alam na O, yun this. po. Tapos minsan po, paggabi po, kasi late rin po kasi ako natutulog. So, pag magtututbrush po ako, ganyan, po kasi, sa may kitchen ako nagtututbrush. Tapos minsan po parang out of the blue, bigla akong kikilabutan, ganun. Mm, mm. Ayun. Ayun po. Oo. Baka naman lang, nagpaparamdam lang. Baka iniisip ko lang po. Oo. O kaya iniisip ko lang, ganun. Baka, oo. O baka malapit sa'yo, pinakamusta ka lang. Ay, Hindi ako nananakot, joke lang yun. Pero minsan, feeling ko kasi ganun same, parang part of our evolution. Ako, feeling ko lang to, theory ko lang to. Part of evolution is, yung having that sixth sense naman talaga is part of our evolution dahil nung nasa gubat pa tayo at naghahunting tayo ng makakain as human beings, di ba, or homo sapiens, yung kikilabutan ko na parang alam mong may predator dun sa gilid, di ba, parang ganun. So feeling ko same, nadala natin yon in a way, sa ibang tao mas mas sensitive lang. So sa iyo parang siguro nararamdaman mo lang kung merong in your vicinity, 'di ba? May ganon. Hindi naman syempre. Ako yun yung natutunan ko na sa mga nakausap ko na hindi naman porket parang kinilibutan ka, hindi naman meaning nun may masamang intent, 'di ba? Minsan opo. yun lang yung response ng katawan mo, parang ganon. Theory ko lang yun. Oo. Totoo naman po. Sa office rin po, dun sa hotel. Okay. Hindi ko po siya story, pero Ay, sige, kasi go po lang. 'di ba dahil po nga sa nangyari noon, yung na-experience namin. Nakwento po Nagkwentuhan. opo. Tapos nakwento po nila na meron daw pong isang nag-OJT dati na nakakakita po talaga. Tapos parang sinabi daw po nung nag-OJT na yun sa isang sa supervisor po niya, parang meron nga daw po nakatayo sa likod niya, ganyan. Tapos duguan daw po, Talaga, ganon. oo. Opo. Tapos parang simula nun, ayaw na po nilang magpakwento. Okay. Dahil ganon nga po. Pero tinanong ko yun Tinanong ko yun minsan sa isang psychic rin na parang sabi ko, bakit ganon? Ibang tao nakikita nila duguan, ibang tao nakikita nila normal naman, di ba? Opo, So parang, yung iba blurred. Iba blurred. So sa blurred, ang theory, dalawa na kami nag-theorize nito, o tatlo na yata, na because hindi, kagaya mo sa'yo, hindi mo pa dinedevelop yung sight. Since hindi mo dinedevelop, hindi mo nakikita yung face. Pero merong mga tao, kagaya hindi ko lang kung napakinggan mo yung episode ni Liz, si Liz, nakikita niya as tao talaga. Tao talaga. Hindi niya naman dinedevelop yung ability, pero natural lang na. So yun, iba-ibang levels of perception, parang ganun. Diba? So baka sa'yo, kung gusto mong mas klaro yung mukha, kailangan mong... Ayoko po. Okay. Okay na po ako dun. Okay ka na sa ganun, ano? Sa ibang tao nga na yung level of level of perception is depende sa kanilang minsan genetics, di ko alam yun rin iniisip namin kung ano kaya yung rason kung bakit iba mas malakas o iba sa mas angkan po siguro. baka nga sa angkan tama ka nga yung sa pamilya, di ba, pasa-pasa minsan Opo. Meron rin po.
Okay lang po. Sige, go lang. Kahit ano. Go lang. Ano naman po, yung nakakita naman po is yung papa ko po. Kasi dito rin po sa bahay. Kasi po, dati po, yung meron po kaming, itong bahay po kasi, may katabi po siyang bangating lote. Hindi po yung manggahan. Okay. Yung bangating lote po na yun, ano lang po siya, mga puno-puno, ganun. Tinataniman po nila papa ko. Meron po kasi kami bintana, ganyan. Tapos makikita niya po yung sa labas, yung bangating lote po. Tapos, nung mga 12 daw po yun, tumayo siya kasi magsi-CR daw po siya. Tapos, nung pabalik na po siya, napatingin daw po siya sa bintana. Nakita po niya yung tito ko daw na parang ano po, parang may inaabangan. Kasi po sa bakanting lote, ginawa po nga nilang ano, parang tinataniman po nila, ganyan. Tapos yung mga alaga nilang hayop. Nandoon, oo. Opo, tapos meron po kasi nung time na yun, meron pong mga alagang rabbit. Meron po Okay. kami, sinatito ko po, ganon. Madami po kasi yung mga daga na malalaki. Okay. Tapos pinapatay, minsan po kasi parang pinapatay nila yung Rabbit. rabbit. Oo. Opo. Tapos ginagawa po ng tito ko, parang sabi daw po ng papa ko, inaabangan daw po niya. Parang Yung mga daga. opo, nakatalikod po siya. Tapos parang, yung nakaupo po siya na, hindi naman po talaga nakaupo. Gets niyo po Parang ba? naka-squat lang na ano. Oo. Naka-squat, opo, naka-squat daw po. Tapos naka-white shirt. Yes, oo. Yun. Tapos nagkukwentuhan po kasi kami. The next day, nagkukwentuhan po kami pagkatapos kumain. Tapos, na-mention po ng papa ko, sabi daw po niya, ay kagabi si tito mo, ganyan, nakita ko siya, sabi niya, nag-aabang na naman siguro ng daga, may daga na naman sigurong malalaki, sabi niya, ganon. Tapos sabi po ni mama ko, sabi niya, anong si tito mo, tawagin na lang po natin siya, anong si tito mo, Ray, sabi niya, anong si Ray, sabi niya, ganon. Di ba nakita mo siyang pumasok ng trabaho, sabi niya, ganon. Di ba ikaw pa yung nagsara ng gate, sabi niya. Kasi po, sa ano nga po, compound po kami, Yes, oo, so kasama compound po nga. namin tito ko. Sabi niya, di ba ikaw pa yung nagsara ng gate, sabi niya, ganon. Tapos, na-realize po ng papa ko na, oo nga no, siya yung nagsara ng gate, pumasok yung tito ko sa work. Tapos bigla po siyang pinawisan ng yung malamig. Oo, Tapos oo. yung ang lalaki po nung butil ng pawis niya. Oo. Nung na-realize niya po yun, yun po, sabi po kasi nila, meron daw po talaga silang nakikitang umaali-aligid dito na something. Lalaki po. Lalaki. Opo. Baka yung si yung nakatira sa Hindi, hindi ko rin po sure pero meron din po kasi, naalala ko po, nung elementary po kami. Meron po kasi, dito po kasi sa compound, kasama po namin yung apartment rin po ng lola ko. Okay. So, isang compound rin po. Tapos, may isang tenant po kasi doon na nagpakamatay. Doon po sa mismong kwarto niya po, doon po siya nagpakamatay. Tapos, nung po, eto po, nangyari po to nung namatay na po siya. So, nung elementary rin po pala, kasi, yung tanghali, ginagawa ko po no, nandun po ako sa may kusina, dun po sa may kalan. Okay. Kasi yung ulam po, tinitikman ko, ganun. Oo, oo, Tapos, oo. nag, nag, nagulat po ako, may nakita po akong dumaan. Papasok po ng compound namin. Na po siya, alam niyo po yung sombrero na parang pang cowboy. Yung Mm. parang brown po na, alam niyo po yun, yung sombrero po. Oo. Yes, oo. Nakaganon po. Pero yung nakita ko po, yung parang sombrero, basta yung sombrero po, nakita ko siya na dumaan. Tapos, medyo nagtataka po ako kasi wala naman pong ibang labasan sa compound namin. Maliban doon sa gate talaga. So, iisa lang po talaga yung labasan. Tapos, meron rin po kasi kaming aso doon na kahit po kami tinatahulan. Kahit aso po namin siya, Oo. tinatahulan niya po Oo, kami. oo. Tapos, nagulat po ako.
hindi po siya tumahol. Hindi po tumahol yung aso, pero may dumaan po. So, inisip po na, yun, kasi nakwento ko rin po kina mama ko yun. So, baka sabi nila, yun po yung nakita nung papa ko. Baka nga. Pero yung nakitang may sombrero, matangkad, anong itsura? Aside from sa sombrero. Ano po kasi po, nakita ko siya na, basta matangkad po hindi naman po super tangkad. Pero may nakasombrero po, tapos naka-white. Naka-white, oo. Naka-white po. Ganun. Opo, ganun po. Yung ano naman po, yung tito ko naman po na isa. Kasi nung nililigaw, bali ibang story na po ito. Oh, sige, go. Okay lang. Nung nililigawan niya po yung tita ko, kasi hinahatid niya po. So, pauwi, galing work, ganyan. Dito rin po yung sa labas po kasi ng bahay namin noon, meron kaming parang rosal na plant. Tapos lumilitaw po siya sa parang lumalabas po siya sa wall namin. Kasi yung ano po namin, yung wall, yung bakod po namin, hindi naman po siya super taas. Parang normal lang po na makikita mo po yun sa loob. Kung nakatingin ka galing sa labas, makikita mo po sa ano. Ganun po siya, tas hollow blocks, ganyan. Tapos, edi hinatid niya po yung tita ko. Tapos, sabi po daw niya sa tita ko, "Uy, may daan pala doon," sabi niya pong gano'n. "May daan pala doon," sabi niya gano'n. Tapos sabi po ng tito ko, "Anong daan?" Sabi niya, nakasarado yan," sabi niya gano'n. Kasi may nakita daw po siyang lalaki na nakaputi, na dumaan daw po dito sa may tabi ng bahay namin. Yun nga po, may nakasarado nga po dyan. So, walang makakadaan. Wala makakadaan, yes, oo. Opo, yun po. Feeling ko, kaya sa makwento mo nga, feeling ko nasa dugo nyo. Nasa dugo nyo rin. Kasi sabi mo rin, pinapapag-usapan nyo, normal naman na pag-uusapan nyo. So, medyo accepted rin naman na... Opo. Oo. Okay. Pag nga po pag madalas po kasi dito sa bahay, yung mga nawawalang gamit. Tapos sasabihin po ng papa ko ganyan, "Ay, siguro may nakikipaglaro," ganyan. Yun, ganun po. Tapos kapag ako po, sabihin ko lang, "Ibalik mo na," gaganyan. Tapos maya-maya po, nandun na po. So, baka yun rin yung sinasabi na na mga bantay bahay. Bantay, opo. 'Di ba? Lagi po talaga yun, lagi. Ay, Sir Nick, may kukwento pa po pala Ay, go. ako Sige lang. isa. Go lang. Pero sila po kasi, yung medyo nawiwirdohan lang po ako nun. Kasi, simula bata, yung mga pinsan ko po kasi, nasa Manila sila. Tapos, pag summer break, ganyan, magbabakasyon po sila dito sa amin, sa Pampanga. Okay. Tapos, syempre, magpipinsan nga po kami na hindi kami nakikita-kita. Yung dumadating po kami na paggabi, yung nagkwekwentuhan kami kahit nakapatay yung ilaw. Kasi tabi-tabi po kami matulog sa sala. Okay. Tapos, one time daw po, sabi nung pinsan ko, nakita daw po niya ako na parang, doon po kasi sa sala, meron pong Cleopatra. Familiar po ba kayo? Ano Yung yun? Cleopatra po yung term nila. Yung parang upuan siya na mahaba na gawa sa wood. Hindi ko po alam yung... I-search ko ngayon. Sige, pero go lang. Sige, go lang. Tuloy mo na Ayun, kwento yung mo. upuan po na ganon, nasa sala po. Tapos dun po kami sa lapag matutulog kasi nga po, madami kami, so tabi-tabi kami nun. Tapos Okay, alam ko na. Gets ko na. ayun po. Tapos sabi nung pinsan ko na isa, sabi niya, "Uy, Jane, nakita kita kagabi," sabi niya, "umakyat ka doon sa Cleopatra," sabi niya ganun. Tapos nagtataka po ako kasi, nagising po ako, nasa lapag po ako, tsaka alam ko naman po na hindi ako umakyat doon. Umakyat doon, oo. Pero yun po, nakita daw po nila ako na umakyat doon. Baka ka lang. Baka sleepwalk. Oo, parang ganun. Hindi ko po alam, pero sinabi po nila na doon daw talaga ako, hindi na po ako umalis doon, ganun. Ay, hindi ka na umalis sa nakita nila? Opo, nakita nila, di daw po ako umalis. Pero, nagising po ako nasa lapag. Tsaka, di ko naman po, tsaka alam ko po kasi, pag natutulog ako, kung paano po yung posisyon, ganun lang po. So, medyo, nakripihan lang po ako doon sa bahay ng tita ko na yun. At ito theory lang.
Baka naman nakita lang yung parang kaluluwa mo. yung parang spirit mo na, uy, gusto kong mahiga sa ano. So nakita nila Yun yun. rin po, sabi po kasi nila, ako daw yun kasi same t-shirt daw po. Same na same nung Oo. suot ko. Oo. Kaya ayun po, simula nun, hindi ko na rin po sinuot yung t-shirt na yun. Dun rin po, same bahay po, dun po sa bahay ng tita ko. Yung pinsan ko po kasi na yun, taga Manila. So, hindi po siya marunong magkapampangan, Okay. magsalita ng Kapampangan. Oo. Ano po yun eh, nag-aaral pa lang po kasi kami noon kaya nagstay po kami doon sa bahay. Nung time po na yun, siya lang po mag-isa doon sa bahay ng tita ko. Kasi yung mga tita ko po, pumapasok po sila ng trabaho ng 7 a.m. Tapos, siya po, medyo late po siyang bumabangon talaga. Mga, inaabot na siya ng lunch time, ganyan. Tapos, sabi niya po, nanaginip daw po siya. Same setup po, sa mismong bahay. Tapos may matanda daw po na galit na galit. Okay. Matanda na galit na galit. Tapos, parang may sinasabi po. Mm-mm. Tapos parang ano daw, hindi niya po alam kung parang nagkakapampangan. Tapos Okay. parang tinuturo siya, Oo, ganyan. oo. Galit na galit daw po. Al- Tapos, ayun po, nung alam niya po parang panaginip lang, pero para daw pong totoo. Tapos ginawa niya po, kasi yung isa pa po namin tita, malapit lang po yung bahay niya, dun rin sa area na yun. So ginawa niya po nun, nagising po siya nung kagising niya po, as in tumakbo daw po siya dun sa bahay ng tita ko. Yung bahay po kasi ng tita ko na yun, nung before tayuan ng bahay, bakanting lote lang po siya. So parang hindi malamang na may nakatira doon dati. Opo. Talagang nung tumira po sila, talagang pinagawa po kasi talaga yung bahay na yun. Ano kaya no? Minsan baka ligaw. Oo Hindi ko nga alam. po eh. Baka ligaw no? Or baka ang una lang naisip ko baka kamag-anak na matagal na. Ano po kasi ma'am, yung tito ko po kasi na yun, sa mother side po, hindi po sila Kapampangan. Mm. Ano po, taga Pangasinan po sila. Okay. Kaya yun, hindi rin po nila, kaya wala rin po talagang na magkapampangan, ganun. Tsaka yun, galit na galit daw po na nagkakapampangan. Oo, oo. Minsan talagang parang kailangan mo i-research. Kagaya nun, hindi ko lang kung sino nagkwento nun. Minsan parang i-research mo kung sino tong taong to. Kaya naging investigator rin yung ibang nakakaramdam kasi parang sino siya, ano kwento niya, bakit niya ginawa yun. Parang ganun. So, curious ka rin talaga kung sa story ng mga tao, kung bakit sila nagsistay, bakit nandyan pa yung... Kasi kung hindi ko alam kung narinig mo na yun sa podcast na sa kinds of spirits, may iba, mali yung term ko pero ito lang yung pagkaintindi ko. Parang echo na lang sila. Parang ganon. So Opo. meaning, yung energy ng tao dati, ito, paulit-ulit lang. Nakikita lang natin yung energy pero wala na yung taong yun. Patay na. Pero yung iba, yung mga nagsistay talaga, yung medyo may isip pa, parang ganyan na parang may nagagalit siya for some reason, di ba? Opo. Baka may ginawa yung taong yun. na hindi nagustuhan. Hindi ko alam. Siguro Assume nga ako. po. Ayun, Jane. Thank you. Thank you rin po. Thank you sa mga stories. Thank you po, Sir Nick. Thank you ulit, Jin, sa pag-share. Salamat sa pag-reach out, pag-email, pagkwento ng mga experience mo. Kung meron rin kayong mga gustong i-share na experience, gaya ni Jin, pwede nyo yung email sa akin sa paranormalsph@gmail.com at mag-schedule tayo ng kwentuhan. Gaya nga nung nasabi ko sa intro, nag-iipon tayo ng mga hotel story. Kung meron kayo dyan, baka gusto nyo ikwento. If gusto nyo naman mag-share ng kwento via chat, punta lang kayo sa Discord server ng podcast. Ano yung Discord? Para siyang group chat na madamihan. Yung invite link ay nasa show notes. Click nyo lang para mag-join. Kung ito ang unang episode na napapakinggan mo,
Meron rin tayong past episodes na compilation ng school stories. 2 parts yon. Ilalagay ko yung link ng dalawang yon sa show notes. May mga hotel stories rin tayo from past guests. If tama ko, sa episode 127, Paranormal Tales Rufa, meron din yata siyang hotel stories doon. Kung first time mo nga, baka gusto mong balikan ang past episodes, maraming connected stories, marami rin naman na standalone, gaya nito. Pero kung simulan mo sa episode 1, hindi ka mahuhuli sa mga inside jokes at chismisan. Paminsan-minsan nag-check ako ng metrics ng ating podcast and lumalabas na at least 40% sa inyong nakikinig ngayon ay hindi subscribe sa YouTube or nagpo-follow sa Spotify. So, ayun, follow. Para follow, like, or subscribe. Nakakatulong kasi daw yan para ma-share yung platform mismo ng podcast sa ibang tao. Para mag-grow enough yung listeners and yung subscribers para kumbaga meron akong alas para makakuha tayo ng possible sponsors para naman ma-prolong natin yung podcast. Pwede kang mag-subscribe sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X, and Trick-Trock-Track. Merong new episodes every 7 p.m. Tuesdays sa Spotify and Thursdays 1:37 p.m. sa YouTube. Sending positive vibes sa aking dakilang tita na si Aling Jojo. As of this recording, meron siyang sakit. And yun nga, getting well, getting better na siya. And yun nga, nagko-compile lang ako ng positive energy gaya ni Goku para mapadala natin kay Aling J. So, get well soon po. Bago lang natin syempre tapusin ng episode, magbasa lang muna tayo ng ilang comments from Episodes Wrapped 2023 na lumabas nung December 5 last year nung nag-hibernate ang podcast. Ang question ko nun for the listeners, ano ang favorite episode nila sa podcast? So sabi ni Ian, lahat ng episodes ng Charmed Ones at Fallen Goddess. But of course, the episode of the late Raymond Isaac. Hi Ian, oo, nakakamiss nga yung Charmed Ones. Huwag kayo mag-alala. Sa episode 200, I think, magbabalik ang Charmed Ones. Panandalian. Na-istorbo ko sila kasi. Personally, pag may kilala akong nakadiscover sa podcast, una kong sinesend and recommend is yung kay Sir Raymond. Tamang balance ng takot at tawa, di ba? So, thank you ulit Sir Raymond sa interview na yun. Si Headless Horseman naman, sabi niya, fave ko F2 Beringan. Dito ako na-hook. Followed by F112 ni Sir Lucas na nakapunta sa Beringan. Sa episode 151 ni Kay, sa 2 hour 1 minute mark, sana ma-elaborate nung nakita niya yung paggawa ng pyramid. Thanks, Sir Nick. Thank you rin, Headless Horseman. Oo nga, Kay. Nakikinig ka pa ba? Medyo bitin yung pagkwento mo sa pyramid doon. Baka gusto mo mag-part 2 pag di ka na busy. Pag-usapan natin yung mga conspiracy theory natin. And ayun, makwento mo sa amin ano yung nakita mo sa paggawa ng pyramid. And oo, matagal na ako nagbabalak ng Beringan-centric episode kasi ang dami talagang kwento na di pa naririnig tungkol dyan. Hopefully, may makausap pa tayo mga tao tungkol sa kanilang experiences sa Beringan, if ever, para gumawa tayo medyo all-in-one na episode. Parang perfect companion sa episode 2, Beringan. And Beringan Exposed. Wow. Sana hindi magalit ang mga Beringan nun. Si Tera Bora naman, sabi, favorite episode ko din yung hospital stories. Especially mga episodes pagkasama Charmed Ones. Nakakamiss sila. Oo, nakakamiss talaga yung mga kolokoy na yon. Pero yun nga, busy sila dahil wala ng pandemic. Wala na rin silang time. Actually, busy talaga sila. Gusto ko rin actually magka-hospital stories part 2, I think, para compilation lang. I think meron ako ilang mga gustong matap, pero schedule na lang ang hindi pa nasa finalize. I think magkakaroon tayo niyan, hopefully. I think magkakaroon tayo niyan. Bigla ako na-excite. Anyway, kung listener ka and meron kang stories sa hospital na gusto mo share, sabihin mo lang para mag-compile tayo. Kahit maiksi yan, at least mag-compile tayo ng Hospital Stories Part 2. Para naman matakot ang mga pumupunta sa hospital. Huwag naman, pero gets nyo na yun. Meron naman tayong Dayo. Ito may Dayo. From Philippine Campfire Stories, si Earl.
Sabi ni Earl, thank you Nick and the PN Podcast family for always serving good stories whenever we feel like longing for the wonders of the supernatural. Cheers sa mas marami pa. Wow! Thank you, Campmaster. Thank you for listening to the podcast, of course. If hindi pa kayo listener ng Philippine Campfire Stories na podcast, you can check out Campmaster's podcast sa Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen to podcasts. In all honesty, pag may time ako, alam ni Earl to, nagbe-bench rin ako ng episodes niya. Yun ang pinapakinggan ko sa off time ko. Hindi ako nag-edit, hindi ako nag-interview. Thank you also, Campmaster, for the episodes you create. Actually, sinabi ko na sa kanya yan. Thank you rin, Campmaster. And alam ko yung hirap na pag-usapan natin yan. Yung back-end ng paggawa ng episodes and ng pag-manage ng podcast. And thank you at nagsistay ka. Alam ko naman na may times sinasabi mo na nahihirapan ka. Siyempre, nagbabalance ka ng daily life mo, ng work mo, tapos pinapasok mo pa yung ganito. And I know the feeling. And thank you. At matatag ka nandyan at nagpo-provide rin ng entertainment and information for us. And last na for this week's comments, it's from Frosty. Sabi ni Frosty, fave ep ko yung Mountain Stories kasi para sa akin nakakatakot. Sayang di ako nakasali sa Discord. Hi Frosty! Yes! Mountain Stories. Ako rin naman natakot ako dyan. Kasi educational siya at nakakatakot yung mga kwento. Sana nga magka-part 2. Hopefully, may makausap tayong climbers na may kakaibang stories din. So, kung meron kayong stories at nagbubundo kayo at gusto nyo mag-share ng stories, go lang. Message nyo lang ako. Pwede ka rin naman, Frosty, pumasok sa Discord at magbasa ng stories doon or makipagbardagulan sa ibang mga listener. Gaya ng sabi ko, merong invite link sa show notes. Kiklik mo lang yan para mag-join sa Discord. At dyan na muna tayo magtatapos sa ating episode comments. If gusto nyo mag-iwan ng comment, positive or negative, iiwan nyo lang sa Spotify, YouTube, or Facebook. As long as hindi ka bastusan yan, babasahin ko yan. Of course, before we part ways, hindi pwedeng makalimutan ng ating pasasalamat sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. Thank you, Z, Christine, Rona, JT, JD, Oy Osiena, K, B, Aryan, Justine, Fallen, Introvert, JM, Biker Mama, Janelle, Kim, Leia, Laura, Bea, and J3. Thank you very much to all our Patreons, past, present, and our coffee supporters. If you want to support the podcast in other ways, pwede yan. You can always refer the podcast to friends na baka interested sa mga ganitong usapan. That support is enough. You listening is enough. So, maraming salamat. And sa mga nag-refer na dyan, alam ko maraming nagre-refer, nasasabihan nila ako, bibigyan ko kayo malaking referral shoutout. Salamat sa lahat ng mga nag-refer. Alam ko may kailangan akong i-shoutout. Ninote ko yun. Papasalamatan ko rin siya, pero hindi ko mahanap sa notes ko yung pangalan or yung parang code name niya. Pasensya na. So, kung nag-aabang ka na shoutout this episode, ito na muna. Pag nahanap ko yung note ko, promise, busy lang talaga. I-shoutout ulit kita. Pero salamat. So, the Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Thank you everyone again. Salamat sa lahat ng nag-share ng kanilang kwento. Salamat sa inyong mga nakikinig. At syempre, salamat sa mga ligaw na multong nakadungaw dyan sa may pintuan mo. Please stay safe. LL Peoples! Alam ko medyo huli na ako, pero magre-react lang ako dun sa bagong rules ng Vatican
with regards to miracles. So if hindi ka informed, nung May 17, 2024, naglabas ang Vatican DDF or Dicastery for Doctrine of the Faith ng Listening to the Spirit who Works in the Faithful People of God. Para siyang new set of norms para ma-discern ang alleged spiritual phenomena such as apparitions, miracles, visions, and other mystical events claimed to be of divine origin. So very key yun, claimed to be of divine origin. So if you want to know more, kasi hindi full breakdown yung gagawin ko, mayroon link sa show notes kung gusto nyo basahin. Pero yung parang bungad nga sa mahabang document, occasionally, phenomena occur that seem to exceed the bounds of ordinary experiences and present themselves as having supernatural origin. Speaking accurately about such occurrences can surpass the capabilities of the human language. Mahaba pa yan. If interesado kayo, basahin nyo na lang. Pero ito yung parang aking bullet point ko. Akin lang to. Ang Vatican ang mag-approve ng final judgment if miracle ba yun nangyari or hindi. Parang ganon. Again, shortened version na yan ng buong explanation. Ang sabi kasi, minsan may mga bishop sa iba't ibang part ng mundo na nagde-decide or nagde-declare ng miracle without proper vetting process from the Vatican. And upon inspection, minsan daw, hindi talaga miracle yung nangyari. Or kung may nangyari man, hindi ito of divine origin. O nga naman, bakit di nila pinapa-approve muna kung miracle ba yun or hindi? Basta dapat Vatican ang may final say kung miracle ba yan or hindi. Sila lang pwede. I guess sila lang pwede magsabi daw kung divine origin. Yun yung point. Okay? So may nag-point out nito sa akin before. Sorry, hindi ko maalala kung sino nag-point out. Pero sa YouTube to, naalala ko. Tama ba ako? Na sinabi niya, isipin natin yung Vatican na parang malaking organization. And merong red tape. Diba? So, parang kailangan talaga may daanan na proseso bago ma-approve at ma-claim na yung miracle nga ay of divine origin. So habang nag-research ako tungkol dyan, nabasa ko sa site ni Where Peter Is. Link is in the show notes nga. Sabi niya na sa document daw, may 2 nangyari dating apparitions na inapprove ng dicastery. Ang pagkaintindi ko sa dicastery, according sa parang Google, ito ay name ng ilang department sa Roman Curia. Sana tama pagkasabi ko. I guess parang governing body ito para sa miracle stuffs. So yun nga, going back, merong na-approve before na hindi sinabi. So ito yun, may 2 past apparitions, pero yung bishop sa area na yun, pinagbawalan siya to say it publicly. So isa doon yung Our Lady of Happy Meetings, isang 17th, take note, 17th century apparition in the Diocese of Gap sa France. And approve lang yung miracle 2007. Okay ha? No 17th century pa nangyari, 2007 lang na-approve. And yung isa, yung Our Lady of Kibeho sa Diocese of Gikongoro, Rwanda, na-approve siya noong 2001. Hindi na note kung kailan siya nangyari. Pero pinagbawalan daw yung mga bishop nung time na yon na sabihin na approved na. Kumbaga, approved na ni Vatican. Sabi ni Vatican, approved ko na pero kung muna sabihin na. Parang gano'n. So, hindi na in-explain. Again, baka pag binasa yung document, naka-explain kung bakit. Pero mapunta lang tayo sa pag-analyze kung bakit kaya nila nilabas itong bagong rules recently. Kasi supposedly, yung last time na in-announce nila yung rules ay nung 2011 pa. Na in-approve nung 1978 pa. So, medyo maraming red tape sa loob, no? Imagine mo, in-approve na, okay, ito yung bagong rules. Tinatakan yan nung 1978, tatak. And then, nung 2011, doon nila in-announce. Diba? Anyway, not my place to judge kung gaano sila kabilis mag-approve at mag-announce, diba? So, anyway, syempre, malikot lang yung isip ko, bakit ngayon? Anong meron? At kailangan magbigay ng bagong regulations with regards to supernatural phenomena.
Dumadami na bang nakikita at nararamdaman sa mundong hindi nakikita? Luminipis na ba yung, let's say, yung parang veil at mas maraming makakakita na tao? Again, kita naman sa dates na medyo mabagal ang takbo ng processing sa Vatican. Pero, ako lang to. Parang naghahanda sila na may mangyayari. No? Parang, by this time, baka may mangyayari na. Mag-announce na tayo. Again, this is just me. Pero serious question gusto ko marinig kung ano yung take nyo, ano yung comments nyo. Pwede nyo i-comment sa podcast, pwede nyo comment sa Facebook or wherever, pwede sa Discord. Kung ano kaya reason bakit nila nilalabas itong document ngayon. And sa mga conspiracy theorist, gaya ko, na sinasabi nila sa online, imagine mo, right after the eclipse to right after the eclipse, siguro a few days after the eclipse or a few weeks, sorry, hindi ko na kinacheck yan. Pero sure ako after the eclipse to. After the eclipse nila in-announce to. Na yun nga, may bagong document about it. Tan-tan-tanan, ayun. LL Peeps, yun na muna. Salamat sa pagsubaybay.